binibabalo? Ano to ha? Mayura na TV? Hindi ba yan nag-aaral? Tanga. Iba ang nag-aaral sa nagtututor. Kung hindi pa naman siya abnormal. Wala. Ito si Babalo na to. Wala to sa, walang utak to eh. Lutang din yung utak mana sa mastermind niya eh. Sasabihin ng mastermind niya, nila, wag daw mag-expect kasi ano daw, kung ano lang daw nakikita, yun lang daw. Ay, hindi. Kakalampagin ko talaga sila doon sa 3 stories nila, sa kayabangan nila. Hindi pa napipisa yung itlog. Binibilang na nila kung ilan ang sisiw. O, di ba? Kakapal ng mukha. Wala nga pa silang napatunayan. Ang sintlocks nila, hindi pa nila napatunayan dahil inaabangan namin yan, Sis Bupil. Na oras na makita namin na may ano siya doon sa tawag nito, sa pagpapagamot sa kay Rina, na may involved ano sa 30,000 niya. Diyan na tayo magkakaalaman. Kasi kung hindi sila nagyabang, kung hindi siya nagsinungaling, dapat tayong mga supporters ni Rina nagkaisa. Pero sa kasinungalingan niya, napadala siya sa pera dahil sa pera. Biruin mo yun, blooming na blooming siya. Pero yung anak niya, lusyang na lusyang. Parang naging nanay pa, si Rina. Doon sa katayuan niya, na naging parang si Rina. Naging lusyang kaysa nanay niya. O, di ba? Tapos ngayon sasabihin, pinaturuan daw si Rina. Di wow. Di ba? Huwag kasing magyabang hanggat wala pa silang napatunayan. Ang sa atin lang naman, nagbe-base lang tayo doon sa mga sinasabi ng mastermind ng wakwak. Tapos, ipapaano nila, ipagyayabang nila ngayon kung ano ang naibigay nila kay Melanie. Di ba? Updated sila dito, updated sila doon. Walang problema, di ba? Walang problema na si Rina kukunin ng ibang sponsor. Ang sa atin lang, dapat sinabi niya kung ano ang totoo dahil halatang halata naman na mayroong tao sa likod niya. Di ba? Tapos lulukuhin niya lulukuhin niya ang Team Kalingap. Tatraidorin niya ang Team Kalingap. O, di ba? Ang sabi kasi, Sis Virgie, na si Rina daw, tinuturuan, nag-aaral, sabi ni Babalo, magaling daw ang nagtuturo kay Rina. Hindi naman natin sinabi na may nagtuturo kay Rina, walang nagtuturo kay Rina, pero iba pa rin si Rina pag nasa school. Full na yung bayad na ng school ng Lohika, bayad na ang school ni Rina doon sa Lohika. Tapos, ginulo-gulo nila ang bata na hindi naman pala nila kayang pag-aralin. Di ba? Na hindi pala nila kayang pag-aralin. Naka-enroll na si Rina doon sa Lohika. Okay na lahat ang school ni Rina sa Lohika. Pero kinuha-kuha nila, hindi pala nila kayang pag-aralin. Nadinig nyo ba yun? Parang nagkakalimutan tayo. Kita nyo naman, ayaw na kayong tantanan ni Founder Ann. Kasi naman, ang dami nyong pinangako eh. Ayan tuloy, nagsasalita ang dati ninyong kasama. Kaya, hindi nyo pwedeng sabihin na gumagawa lamang basta-basta ng kwento si Founder Ann sapagkat alam niya ang likaw ng inyong mga bituka. Nung kinuha nyo si Reyna sa Kalinga, kahit papaano, kahit malungkot, kahit maraming katanungan, umayag na rin dahil una't higit sa lahat, may karapatan si Ate Melanie na kunin si Reyna dahil ito ay kanyang anak. Bali-balik ta rin man natin ang mundo. Sa mga nagsasabi na karapatan ng nanay yan, si Melanie ang dapat. Yung mga galit sa Kalingap, wala kayong karapatan, wala kayong karapatan na pigilan si Nanay Melanie kung ano man ang gusto niyang gawin sa kanyang anak na si Reyna. Siya ang dapat nag-aalaga at siya ang nakakaalam. Siya ang dapat makinabang. Ang daming siya. No? Ang daming siya. Subalit, alam naman natin na ang nangyayari ay mayroong mga elementong bumubulong-bulong na nangangako na sila ay tutulungan para dito kay Reyna. At ito nga ang nangyari. Ipapa St. Luke's daw. Papagamot sa St. Luke's. Galing. Tama yan.
pag-aaralin sa UP Diliman. Magaling. Bibigyan ng mga pangkabuhayan, marami silang plano na atin pong inaabangan. Sabi ko nga nung nakaraan, kagaya ni Founder Ann, umaasa tayo na lahat na ito ay matutupad, na hindi baling magkamali tayo, no? Nasampalin nila tayo sa ating mga pagmumuka kapag ito ay natupad lahat kay Reyna, na si Reyna ay gumaling, magkaroon ng magandang buhay, na ang lahat ng kanilang mga sinasabi at pinangako ay natupad kay Reyna. Mas gugustuhin naming magkamali. Ang importante, nasa maayos si Reyna, dahil yun naman ang gusto naming mangyari. Subalit, ano ang nangyayari? Parang sa St. Luke's hindi na yata natupad-tupad. Parang yung St. Luke's naging St. Tambulux na. Ganon din naman sa pag-aaral sa UP Diliman. Naging tutorial daw sa ating pagkakaalam. Tama ba? UP Diliman, mukhang talaga namang dumidilim ang future ni Reyna pagdating sa pag-aaral. Tutor. Anong magagawa ng tutor? Although nakakatulong ang pag-tutor, pero ang tanong dito, makakagraduate kaya si Reyna sa pamamagitan lamang ng tutor? Nasa na ang 3-story building? Naging 3-story na lamang. Wala na yung letter E. Baka naman yung mga nangako niyan ay hindi 3-story, kung hindi sila ay mga 3 stooges. Kilala nyo sila. Kapanahonan nyo yun eh. Ano pa? Pangkabuhayan? Pangkabuhayan. Nasaan na yung pangkabuhayan? Mukhang hindi makakabuhay ng isang maliit na pamilya. So ano ang nangyayari ngayon? Nga. Kaya nga, nag-aalala tayo at may mga nakakapagsabi na mukhang hindi maganda ang lagay ni Reyna ngayon sa kasalukuyan kung ikukumpara nung siya ay nasa kalingap. Sa sandaling panahon lamang yan. Balita namin hindi na naalagaan ng maayos si Reyna. Balita din namin ay mukhang sinumpong na naman si Reyna. Wag na kayong umamin. Balita din namin kumakain ng bawal si Reyna. So sa nakikita natin, unti-unting bumabalik sa dating kalagayan si Reyna. At hindi maglalaon, back to zero na naman si Reyna. Grabe. May pagkakataon pa na patunayan yung mali kami. Tatanggapin namin basta para kay Reyna. Itong si Founder Ann, kung ayaw nyo nga magtatatalak yan araw-araw sa kanyang live, tuparin nyo ang inyong mga pangako. Huwag laging napapako. Huwag drawing. Huwag puro salita. Sabi nga ni Founder Ann, hindi pa raw napipisa ang itlog ay mayroon ng sisiw. Tama ba? Basta ganun na yun. Ganun na yun. Huwag niyong patunayan sa amin na may lahi kayong politician na puro pangako lamang, na gusto magpatayo ng isang barangay hall, subalit ang pinatayo lamang ay tolda. Subalit, para mangyari na mapabuti ang kalagayan ni Reyna, tuparin ninyo ang lahat ng inyong mga pangako.